Attorney John Rex Laudianco. Attorney Laudianco, magandang umaga. Magandang umaga po, Sir Aljo, at sa lahat po natin subscribe ng straight to the point. Opo, okay. May tanong lang namin. Tala ba, kontrolado pa rin ba natin ang paghahanda? Walang dapat ika-alarma. Ngayon, sinuspinde muna ng COMELEC ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Bagamat po, aminado kami na magkukos ito ng delay ng ating pong dagdag na gastos, pero na-implement na po namin ang ating contingency plan. So, tingin po namin, kaya naman nito, wala pong cause for alarm. So sa ating publiko po, wag po kayong mangamba. In control pa rin po ang COMELEC at ma-deliver po namin ang maayos na halalan kahit po ganitong may kaganapan. Opo, okay. Unahin natin. Babaguhin ninyo, amendahan ang database ng mga kandidato. Tama po, yan po ang unang step. Okay. Ano? Dahil may idadagdag, amendahan ng database, yung pong ating programa, yung pong mga sinabi ng Supreme Court ay idadagdag po kami ng pangalan nila. At dahil idadagdag po ang pangalan, gagawa po muli kami ng bagong election management system. Iyan po yung next step. Dahil yung EMS na yan, pag nagawa po namin yan, titignan namin din po, Sir Aljo, kailangan bang ipa-certify uli? Dahil pag gumalaw po yan, may binago, hindi po namin i-risk magduda kapag kung matatandaan nyo, Sir Aljo. December 30, napa-certify na natin yan. At kung may pagbabago po talaga magaganap doon sa hash values, ipapa-recertify po namin yan. Pagkatapos mapa-certify, tsaka pa lang po kami maka-generate nung panibagong 1,667 na iba't ibang uri ng balota. Ang next step po dyan is i-serialize po. Dahil tandaan nyo, ang ating mga balota may serial number. At tsaka pa lang po kami makapagsisimula ng pag-imprenta. Wala pa kayong tawag nito, Plan B, ika nga, agad-agad. Dito po sa hindi nasa paglalabas ng TRO. Kasi dapat na-forecast yun na ito, sir. Kasi may mga pending cases para hindi ka, nasayang yung 6 million gastos ho yun, pera ng taong bayan at saka yung timeline natin. So mag-adjust na naman tayo po. Ganun po kasi, no, may COMELEC rules of procedure po kasi. Option, hindi plan B, option. Opo, go ahead po. Opo, hindi naman po pwedeng baliwalain ng COMELEC ang rules of procedure namin. Dahil nga po, naging final and executory, kung sa loob ng 5 araw wala natanggap na TRO, kailangan po namin i-implement yan. Yung bagay po yan, talagang ginagawa ng COMELEC since 2010. Pero ito nga po, ang plan B po namin ngayon, ito po, magdodoble po kami ng product makina. Kaya nga po inutusan na ni Chairman Garcia simula kagabi, baguhin na yung dapat baguhin sa programa. And then pag mag-iimprenta, hindi na lang yung 2 makina po ng ating Miro ang gagamitin. I-deputize at itatap na namin yung NPO, pati yung makina po nila ay gagawin na namin in a 24 hours operation sa NPO. Paano kung na-late yung pag-issue ng TRO ng SC? Buti na lang naglabas kagad sila ng desisyon nito kahapon. Opo, yun nga po yung natural consequence nito. Ang dami po namin babaguhin, pero sa tingin naman po namin, kaya naman pong abutin lahat at baguhin ito. Kaya nga po agad-agad kahapon, sinimulan lahat ng pagbabago, itinigil ng pag-imprenta. Ngayong umaga po, nag-iimbentaryo na po kami kasi kailangan i-secure din po namin yung 6 na milyong balota. Patunayan po sa lahat, walang makakagamit yan and ultimately sisirain po namin yan. Sa loob po ng 2.5 hanggang 2 linggo, magre-resume na po kami muli ng printing at itutuloy po namin sa January 25 yung mock elections dahil isa po ito sa requirement 25 na siya sa 25. Kung late ang pag-issue ng SC na TRO, hindi ba pwedeng questionin yan ng COMELEC? Ganito po, no? Committed po ang COMELEC sa pagtupad sa Supreme Court. Lahat po tayo ay talagang susundin po natin. Kataas-taas ang hukuman na pong nag-utos. Kaya nga po mula pa nung umpisa, nung kami po ay natanong dyan, ang sabi na po namin, pag lumabas man, kung meron mang utos, gagawin ng COMELEC yan dahil kami po ay susunod sa Supreme Court. Magkano ho yung nagastos natin sa nasayang na 6 million na naimprentang balota? Wala pa po kaming formal na pagtataya pero kung ilagay na po natin sa mga around 20 to 22 pesos per ballot, mahigit 100 milyon piso na rin po yan, Sir Aljo. Okay. Alright. Serial number, bawat pangalan, ulitin, election management system, automated counting machine at consolidation and canvassing system. Target natin, sir, kailan natin maayos ito at maimprinta na natin ang maayos ang balota? Gaya po na nabanggit ko kanina, sa loob po ng linggong ito ay matatapos lahat ng programa. Ipapacertify namin kung kinakailangan para po next week makapag-start na po kami ng production uli. At kasama po kasi ipoproduce yung gagamitin po sa mock elections. Yung mock elections po ang target namin January 25. Gawin na natin ang mock elections sa 30 locations nationwide dahil isa po yan sa requirement ng Republic Act 9369. Okay, dito naman po tayo sa gun ban. Pati pala itong mga toy guns.
covered ng gun ban? Hindi naman po toy gun per se, no? Pero kung yung toy gun po ay mukhang replica, mukhang totoong baril, ang tawag po natin kadalasan dito, replica or airsoft, kasama po yan talaga. Bakit po? Kawangis na kawangis po lalong-lalo na sa gabi, hindi nyo po ma-distinguish kung yan ay totoong baril o hindi. Pero yun naman pong kitang-kitang laruan ng mga bata, hindi naman po yan kasama sa gun ban. Kaya nga po malinaw yung aming resolution. Air guns, airsoft, and replicas that look like po ng yung totoong baril. Hindi naman po toy gun lamang. Okay. Alright. Doon naman po sa mga nagmamando ng checkpoint, ang mga motorista natin, ingat na ingat din. Baka sila'y malabag ang kanilang karapatan, pantao. Pwede ho silang kumuha ng video habang nag-checkpoint na police? Pwede po. In fact, ina-advise nga po namin yung signage po namin kung saan nakalagay ang pangalan ng election officer, telephone number, pangalan ng checkpoint team leader, telephone number. Picturean nyo po para kung may concern kayo, pwede nyo po silang makontak at matawagan po. Pwede po yan, Sir Aljo. Oho. Sana din ay mautusan ng COMELEC ang mga pulis na mag-equip ng mga body-worn cameras and alternative record. Opo. Standard operating procedure po nila at ako po present mismo nung ipinag-utos ni Chief PNP General Malbil yung paggamit ng body-worn cameras po, Sir Aljo. Okay. Importante yan. Update naman po tayo dito sa baklas poster. Ano ba itong mga poster na nakikita ko? Marami ho dito sa Metro Manila. Tatanggalin ba ninyo? Opo, lilinawin lang po namin ang kung meron man pong pagbabaklas ngayon na nabalitaan po namin na nagaganap, ito po'y bunsod ng ordinansa. Hindi pa po ito yung bunsod ng election laws, rules and regulations. Okay. Bakit? Hindi pa naman po pumapasok ang campaign period at ayon sa Republic Act 9369, hindi pa sila kandidato kaya nga po hindi pa pinapatanggal ng COMELEC ang mga naturang materials. Okay. So, depende yan kung may tawag nito, merong ordinansa ang isang syudad. Pero kung wala naman nakalagay dyan na iboto si Aljo Bendijo para ano ba? Hindi niyo tatanggalin? Ay, ganito po, kung yung ordinansa po ang pagbabasihan, hindi po yata nila tinitignan kung may material hindi, kundi kung saan inilagay yung mga material. Pagdating naman po sa COMELEC, pag pumasok na po yung period ng prohibition, day 1 ng campaign, sa national po, February 11, para po sa local, March 28, kahit po walang nakalagay na vote for, itutulong po namin yan na campaign material. Bakit? Ayon po dun sa Chavez versus COMELEC, sabi ng Supreme Court, kahit yung wala nakalagay na vote for o oposisyon, indirect campaigning yan dahil makikita yung litrato, pangalan at number po ng kandidato. Okay, so doon na tayo, yung panutunan dyan, susukat na ng mga paraphernalia at kung saan nakalagay yan. Oo. Tama po. Yung sukat, ang tawag po natin dyan, pag lumapag ka dyan, ay prohibited campaign materials at kung sakali mo po inilagay mo dun sa hindi dapat, public place o outside the common poster area, illegally posted campaign material naman po. May mga billboards na naglalaki yan, makikita mo dyan sa EDSA, ano pong mangyari po dun? Pinahintutan na po ng COMELEC ang billboards bilang isang campaign material. Pero dalawang regulasyon. Una, kapag ka po national candidate yan, dapat ang distansya ay 1 kilometer apart. Pagka po naglapit yan, ng below 1 kilometer, ay lumalabag po sa pagkakapost. Ikalawa, ang duration dapat billboard po for national positions, hindi dapat tatagal lalampas ng 2 buwan. Pa local positions po ay 1 buwan lamang. Ganyan po ang ating mga regulasyon sa billboard. So yung makikita natin mga billboards ngayon, tuloy-tuloy yan hanggang pwede ho yan? Hanggang pagpasok na ng campaign period? Tama po, subject po sa limitations na nabanggit. Okay. At nananatili po pala, Sir Aljo, sa private property dahil bawal pong build sa public property. Pero kung pumayag naman ho yung may-ari, pwede? Private po, basta private po, wala pong problema po. Okay. Pero sa public, bawal na. No? Ano ba yung public place? Halimbawa, plaza, bawal yan? Bawal po yan. Public plaza, public properties, pag-aari ng gobyerno, pag-aari ng bayan, bawal po ang campaign. Poste ng kuryente, poste ng... Bawal din po. Poste, puno, lahat po yan ay pinagbabawal po. Ako, dami niyan. Opo, attorney. Poste. Oo. Yung pong withdrawal ni Manong Chubby Chingson, na may formal withdrawal na ba? Anong implication naman ito sa mga balota? Hanggang sa oras po ngayon ay wala pa po kami natatanggap kasi po ayon sa rules ng filing at withdrawal ng COC, kailangan personal po
na magpakita at magsumite yung pong kandidato mismo, hindi po pwede ang representative, no? Ayan po mangyayari dyan. So hihintayin po namin kung sakali man po talaga na lumampas na naman po tayo sa period at nanatiling ganyang pangalan, pero talagang dumating yung punto mag-withdraw siya, wala naman pong problema. Kahit hindi natin maalis yung pangalan niya, i-declare lang naman po natin na stray yung mga ballots at hindi na po ito mabibilang. So may possibility na ituloy pa niya ang pagkandidato sakaling magbago isip niya? Opo, hanggat ang comment po kasi ay kikilalanin lang ang withdrawal kapag formal na natanggap na in person yung pong affidavit of withdrawal mula sa kandidato. Okay. Alright. So kung tawag nito, mananalo siya. O marami siya, kung pumasok, halimbawa, manalo siya. Kung hindi po na-withdraw ang candidacy, madedeklara po siyang nanalong kandidato kung sino man po yan. Ano? At hindi po kasi formal na nag-withdraw. Hindi so namin counted ng pangalan. Counted ang kanyang mga boto. Hindi stray votes. Tama po yan. Tama po yan dahil ang tanging paraan po para hindi mabilang ang boto mo kung sa ganitong sitwasyon ay formal ka at personal kang mag-withdraw ng iyong candidacy. Okay, sige po. Okay, baka meron pa po kayong mga importante, malagang anunsyo po. Nakikinig po ating mga kababayan tungkol po sa paghahanda natin this coming May 2025 election. Attorney. Po, maraming salamat. Bagamat po nagkaroon po ng kaunting setback, delay at gastos ang COMELEC, ang hinihiling po natin sa ating mga kababayan ay huwag po kayo mag-alala dahil ini-implement na po namin ang aming contingency measures at makakaasa po kayo na ma-deliver namin ng maayos at magagawa natin ang halalan ng tama sa oras sa May 12. Isa pa po, tuloy-tuloy po ang pagsama ninyo sa COMELEC. In fact, kahit sa pag-iimbentaryo po ng mga balota na hindi gagamitin, inaka-livestream po yan. Samahan niyo po ang COMELEC sa mga susunod na araw dahil sa pagbabago ng EMS at pagsisimulang muli ng pag-imprenta pag ang lahat po ng bagay na ito natapos na. Maraming salamat po. Thank you po, Attorney John Rex Laudianco ng COMELEC.